Laki ah. Bari ka din mo. Ng katetismo sa eskwelahan sa silong ng kumbento ng kanilang bayan at natutong sumulat sa pisara ng malaking numero. Numero! Ngunit, gayunman, nagsikap siyang ibigat ang kanyang mga mata sa liwanag ng kalayasinan at pagkaulyari. Natutubo kay Marcos ang hilig sa pagkatuto sapagkat sa pag-anit niya sa mga samahang pambayan ay natutasan niyang walang mabuting paaralan kundi ang pahayagan. Walang aklat, walang pahayagan, at lingguhan sa sariling wika na hindi binabasa ni Marcos. Kahit manghiram lang kung wala na siyang pambili. Nagbabasa rin siya ng mga nobela at ibang akdang katotohanan niya sa wikang Tagalog o kaya'y salin sa wikang ito. Lalo na nang magsimpan siya ng pag-ibig kay Anita. Wala siyang inaalaga na sa kanyang buhay, kundi ang balang araw ay maging karapat-dapat sa mga kamay ng anak ni Don Teo, na may-ari ng lupa nilang sinataka. Sabay, bukod sa naniniwala siya sa kasagihang, Ang lahat ng tao, kahit hindi magkakulay, sadyang magkakapantay. Oh! ay tinatanggap din niya ang palatak na kawikahang Ang katapat ng langit ay kusalian. Oh! kaya kahit bagya ay hindi siya nagpatuloy ng pagsisimpan ng pag-ibig kay Anita. Kaya ibig naman siya ng anak ni Corbion. Bakit hindi siya mainitin? Minsan, si Anita ay namangka sa kanilang ilog. Umiwang ang bangka at nahulog sa tubig. Si Marcos noon ay nasa lamo at iisip sa Parang lumilindol lang ba? Ang pansikil ay inatid niya sa tapos nasa ilalim ng ilog. Matapos niya kalawitin at ng kaliwa, sa mga baba ng dalaga, ay Hindi makamatay at bala ka. Sa dulo ng pagkambay ng kanyang karamay, Dong! Baba mo libro. ang paa ay nakasabit sila sa pakpak.